Hi everyone, it's me, Angel again. Welcome back to my YouTube channel. Qualified bang isang male employee na mag-file ng paternity leave kung siya ay probationary period pa lang? So yan ang ating pag-uusapan for today's video guys with regards sa mga katanungan nyo sa paternity leave. Meron akong naunang video with regards sa paternity leave guys. Ayan, and meron kasing nag-comment dyan, latest lang no, na hindi daw siya pinayagan mag-paternity leave dahil ang sabi sa kanya ng HR nila, siya ay probationary period pa lamang. Nag-response naman ako sa kanya dyan guys, sinabi ko na kahit probationary ka man or regular ka man, you can avail the paternity leave. So I don't know lang kung sinabi niya ba yan dun sa kanilang HR or inaccept niya na lang talagang sinabi ng HR na hindi siya pwedeng mag-paternity leave. Sa video na to guys, pag-uusapan natin yung tatlong bagay. Number 1, ang qualifications. Number 2, paano kapag married and unmarried. Number 3 naman kung paano ka mag-file. Umpisahan natin guys sa qualifications. Ang sabi dito sa paternity leave, based sa batas natin guys, no? Paternity leave law ng Pilipinas, regardless of your employment status, you can avail the paternity leave kahit probationary ka, contractual ka, seasonal ka, or regular ka. Na alam po ito ng mga HR, no? Especially doon guys sa current company na ang pinapatupad nilang paternity leave dapat sa mga regular employee lang. Ay nako, sana po magbasa po kayo ng batas regarding sa paternity leave dahil kawawa naman yung employee na supposedly qualified siya for this benefits na paternity leave na hindi niya ma-avail. Number 2, kapag married ka guys, possible na magiging 14 days ang iyong paternity leave. Paano ba ito? Kapag married ka po, automatic na meron ka ng 7 days paternity leave na ma-avail mo sa iyong company. And paano to magiging 14 days? Magiging 14 days yan guys kung ang iyong wife ay qualified din for maternity benefits tapos bibigyan ka niya ng allocation. So ang tawag kasi dyan guys, additional allocation days galing sa wife mo, no? Maximum of 7 days ang pwedeng ibigay sa'yo ng wife mo. So meron ka ng 7 days plus dadagdagan niya ng asawa mo ng 7 days, magiging 14 days yan. Pero depende po yan sa inyong mag-asawa kung mabibigyan ka ba ng allocation ng wife mo or hindi na. Kung bibigyan ka naman guys ng allocation ng asawa mo, ibabawas po yun sa maternity leave niya, no? Yung maternity niya, mababawasan niyo ng 7 days dahil nag-allocate nga siya sa'yo ng 7 days. Pero kung hindi naman member or hindi naman qualified for maternity benefits si wife mo guys, still you are qualified for the 7 days paternity leave dahil kasal po kayo and mag-file ka po niyan sa iyong employer. Mind ko lang po guys sa ang paternity leave ay hindi po ito ina-avail sa SSS. No, sa company po ito ina-avail. Para naman sa mga unmarried, magkakaroon lang kayo ng 7 days paternity leave kung si live-in partner nyo ay qualified for maternity benefits at bibigyan kanya ng 7 days allocation. Yun po ang iyong gagamitin. Pero kung unmarried kayo at hindi rin qualified si live-in partner mo for maternity benefits, wala ka ring ma-avail na paternity leave. Dahil nga, ang 7 days supposedly na paternity leave mo ay manggagaling po yan sa iyong live-in partner na magbibigay sa'yo ng allocation kung siya ay qualified for maternity benefits. Okay, so I hope na intindihan nyo guys ang difference sa married and unmarried, no? Okay, last, number 3, how to file paternity leave. Guys, pag nalaman nyo na pregi, si Mrs. nyo or si live-in partner nyo, heads up nyo na agad si HR. No, mas maganda email at least meron kayong documents, wag lang verbal. Maliban sa verbal, documents din ay email nyo. So ilalagay nyo po doon ang expected date of delivery ng iyong misis or ng live-in partner mo para po ahead of time, alam na po ng HR or ng iyong boss na naka-leave ka po on that day. Again guys, I advise nyo ahead of time. Hanggang kailan pwedeng mag-file ng paternity leave? Within 60 days po, mula nung nanganak si misis mo or nakunan. Ito palang paternity leave guys, no? Hindi lang to para sa mga successful delivery. Para din po ito sa mga miscarriage. No? So, kapag nagka-miscarriage si partner nyo or si live-in partner nyo, pwede po kayong mag-paternity leave din. Pero guys, wag naman ganito ha, na mag-file kayo ng paternity leave 1 month after manganak ng misis nyo. So, hindi po ganon. So, ang sabi ko po, again,
ahead of time, i-advise nyo po ang inyong company. Pwede naman po itong gamitin as staggered. No? For example, hindi kaya ng company na straight 7 days kang wala sa office, pwede po itong staggered. For example, for this week, 3 days ka lang bibigyan ng leave. Yung natitirang araw, next week mo na i-avail, no? So, pwede po yun. Okay, sana natulungan ko rin po kayo sa mga info and knowledge with regards to paternity leave. And also guys, no, doon sa mga HR, please guys, update your policy with regards to paternity leave dahil like katulad nga nung nag-comment sa aking video, no, na probationary pa lang siya and sabi talaga, pinagpilitan talaga sa kanya ng HR na hindi ka pa pwedeng mag-paternity leave dahil bago ka pa lang sa company, dahil probationary ka pa lang sa company, dahil hindi ka pa regular, no? So, sa mga employees dyan, know your rights in availing paternity leave. Kung may mga questions kayo guys, don't hesitate to comment below dahil sumasagot pa ako ng mga tanong. And thank you so much for watching everyone.